kapanganakan ng Espiritu. Tingnan po natin, pakibasa. Ang gawa 4, gawa 1, 4 hanggang 5. At palibhasa'y nagipagpulong sa kanila, ay pinag-uutos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang narinig ninyo sa akin. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbabautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Ayon po sa record ng Biblia na ating pong napakinggang binasa, mga kapatid, samantala nakikipagpulong pa ang ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad, pagkatapos na siya buhay na maguli mula sa mga patay, bago siya umakyat sa langit, nakipagpulong ang ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. At itong mga alagad, mga kapatid ko, na nandoon sa pulong, mga kapatid, kasama si Jesus Christ, ay sinabihan ni Jesus Christ na huwag silang magsialis sa Jerusalem. Mga kapatid, kundi hintayin nila yung pangako ng Ama. Mayroon pong pangako yung Ama, mga kapatid, na dapat nilang hintayin. At ano yung pangako ng Ama na dapat nilang hintayin? Sapagkat narinig niyo sa akin, narinig daw ng alagad din sa kanya. Dahil tunay na si Juan ay nagbabautismo ng tubig. Pero babautismuhan sila sa Espiritu Santo na hindi na malalaon pa. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Pakiulit mo, mga kapatid ko, yung talatang 5. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Welcome po, mga kapatid, sa ating mga kapatid na parating. So, binanggit ni Jesus Christ na tunay na si Juan daw ay nagbabautismo sa tubig. Datapat, may pasubali, datapat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na hindi na malalaunan pa. Ibig sabihin ng salitang malalaunan pa ay hindi na magtatagal. Meaning, ang authorized na magbautismo sa tubig, mga kapatid, ay si John the Baptist at saka mga pastor o tao, mga kapatid. Sila yung authorized magbautismo sa tubig. Pero yung magbautismo ng Espiritu Santo, na ang wika na pa sa Kristo ay hindi na malalaunan pa, ay si Jesus Christ yun, mga kapatid. Dahil pinatutunan ni John the Baptist sa kanyang patutuo sa Matthew 3:11, ang wika niya sa katotohanan ay binabautismo ko kayo sa tubig. Datapat may sumusunod sa hulihan ko. May yung pasubalit na sinabi niya. Nagbabautismo si Juan Bautista sa tubig, pero mayroong sumusunod sa hulihan niya. Na ang wika niya ay higit na makapangyarihan kaysa kanya. Hindi nga raw siya karapat-dapat magdala ng kanyang pagyapak. Bakit? Sapagkat siya ang tinutukoy niya ang magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. So yung bautismo ng Espiritu Santo at apoy ay hindi po literal yon, mga kapatid, na apoy. Kundi yung Espiritu Santo at apoy, mga kapatid, na tinutukoy dyan ay yung Espiritu Santo ay para siyang apoy. Mukhang apoy. Animoy apoy. At yun ay naganap, mga kapatid, noong araw ng Pentecostes. Mga kapatid, si Jesus Christ ay nakipagpulong sa kanyang maalagad bago siya umakyat sa langit. At nung umakyat siya sa langit, mga kapatid, ay 10 days
pagkatapos noon, bago dumating ang araw ng Pentecostes. Dahil si Jesus Christ ay umakyat sa langit after ng 40 days. Kung babasahin natin yung gawa, kapanatang 1, ang talata ay 1 hanggang 4, makikita natin na si Jesus Christ ay kasama ng kanyang mga alagad. Nagpakita siya. Kaya nakasama ng kanyang mga alagad yun. Nagpakita siya. At ilang araw siya nagpakita. Tibasa. Ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teopilo, ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at tinuro ni Jesus hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, sapagkat pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa mga So, si Jesus Christ ay nag-utos sa kanyang mga alagad at sa pamamagitan ng Espiritu Santo siya nag-utos kasi, mga kapatid, wala na siya sa tinatawag na physical body. Yung kanyang body ay kuwan na yun, yung spiritual.